Magandang araw mga ka-mercenary, salamat po sa walang sawang pagsuporta kay Ghislaine. Shoutout Byron, Daryl John, Montserrat. Mag-random shoutout po ulit tayo ngayon mga kaalyansa, mag-comment lang po kayo ng mga gustong ninyong ipa-shoutout. Shoutout sa inyo aking mga kaalyansa, huhusay ninyong lahat, salamat ng sobra-sobra. Ang nakaraan, naging matindi ang bakbakan ni Javier laban sa ating bida. Ang kalaban ay talagang palos, dahil hindi ito basta-basta nadadali ng ating bida. Kaya lang sa huli ay talagang ang bida pa rin ang magwawagi, kaya nakaisa si Ghislaine. At gulat na gulat pa si Javier na ang kapangyarihan na taglay ng ating bida, ay katulad ng kanilang kapangyarihan. Pagpapatuloy, matapos sabihin iyon ng kalaban, ang ating bida ay agad na gumalaw, dahan daw ang itinataas ang kanyang espada, tandaan na dito na niya tatapusin ang kalaban. Kaya lang bago wakasan ni Ghislaine, ang kalaban, nagtanenji muna ito, kaya bang mga buwisit kayo ang gumawa ng lahat ng rift na ito? Tanong niya sa kalaban. Kaya lang ang isang ito kahit nag-aagaw buhay na ay talagang matapang pa rin, masyado naman ang taas ng tingin mo sa amin, paano ang Jima katulad naming mga tao ay makakagawa ng ganitong klaseng mirakulo? Sabi nito, na ang ibig sabihin ay may mas mataas o mas malakas kaysa sa kanila ang totoong may dahilan ng lahat ng ito. Dahil sa nakakabuisit na sagot at mukha ng isang ito, agad nang gigil ang engbida. Dahil doon, agad itong sumugod, at itinarak pang uli ang kanyang espada sa katawan ng isang ito, at talagang ninamnam nito ang lamig ng talim ng espada ni Ghislaine na dumaan sa kanyang katawan. Sabi ni Ghislaine, sige na nga, tanggap ko na hindi mo kaagad basta-basang bubuksan ang bibig mong yan, sabi ni Ghislaine, agad na pabuga na naman ng dugo ang isang ito. Muli pang nagsalita si Ghislaine, sabi nito, ang sabi mo sa akin, na pumunta ako rito para malaman ko kung saan nagmula ang kapangyarihan ko. Tama ako diba? Nang banggitin iyon ni Ghislaine, napatawa ang isang ito, isang tawa na talagang demonyo ang isang ito, sinabi ko na sa iyo diba? Hindi mo pa rin ba napapansin? Tanong nito, ang kapangyarihan mong iyan ay katulad ng kapangyarihan ng Salvation Sect. Ang tandaan mo lang ay halos malapit iyan sa divine power kaysa sa isang mana. Sabi nito, na si Ghislaine ay napatingin na lamang kay Javier na nasa tabi niya. Hindi makapaniwala ang ating bida sa kanyang narinig, kaya ang mga mata nito ngayon ay parang nagulat na may halong gigil. Anong sabi mo, divine power? Tanong nito, na halos katulad pala ng kapangyarihan ni Piote ang kapangyarihan ni Ghislaine, mula sa mga Diyos-Diyos ang nilalang. Dito ay hinawakan ni Javier ang espada na nakabaon sa kanyang katawan, at hinihila ito paalis, na nagsabi, kahit anong tanong mo sa akin, hindi ito makakatulong sa iyo, ako ay isa lamang kagamitan para mabuksan ang pinto para sa totoong master ng mundong ito, sagot nito. Ang lahat ng ito ay para lamang sa totoong hari, sigaw ni Javier, na biglang nagkulay pula ang mga mata nito, binubuhos ang lakas para lamang maalis ang espada sa kanyang katawan. Kaya lang, talagang hindi rin ito pinayagan ng ating bida, nakabaon pa rin ang espada sa katawan nito, at napaliyad na lamang ang ulo nitong si Javier, na ang dimensional rift sa likuran ay lalong nagliwanag ng husto, na para bang tuluyan na itong mabubuksan ngayon. Dito ay naunawaan ng ating bida ang ginagawa ni Javier, kaya ninas kaagad ang isang ito, dahil ang lahat ng natitirang kapangyarihan ng kalaban ay binubuhos na niya para mabuksan ang dimensional rift, na ginagawa na ngayon ni Javier na isakripisyo ang kanyang sariling mana, ang kanyang buhay mabuksan lang ito ng tuluyan. Lalong nagngalit ang liwanag ng dimensional rift, at palaki ng palaki ngayon ang bitik sa espasyo, at may kulay itim rin na kakaibang enerhiya ang patuloy na hinihigop nito. Habang nagpapatuloy ang pagbuhos ng enerhiya mula kay Javier sa dimensional rift, ang bagay na ito ngayon ay nagliwanag na ng husto, na para bang tuluyan ng magbabukas ang lagusan mula sa mundo ng mga halimaw papasok sa mundo ng mga tao. Dito isang nakakagulat na pangyayari ang naganap, ang katawan ni Javier ay biglang nawala. Para bang naging abo ito o isang daloy ng enerhiya na lamang na buong-buo na hinigop ng dimensional rift na nasa harapan ngayon ng ating bida. At isang nakakatakot na enerhiya ngayon ang naramdaman ng ating bida na biglang bumugso sa lugar na ito, isang enerhiya na pamilyar sa kanya. Dito ay galit na galit ang ating bida na nakatingin sa lagusan, kita ang inis, iyon ay dahil ang lagusan mula sa mundo ng mga halimaw ay bukas na.
Kaya lamang ang pagbukas nito ay hindi pa sapat para makapasok ang mga halimaw mula sa kakaibang dimensyon, dahil ngayon ay kinukuha pa nito ang lahat ng mga alay sa lugar na ito. Ang mga bangkay ng mga tao ay patuloy na hinihigop papasok sa lagusan, hindi lamang iyon, kahit ang mga nabubuhay na nasa lugar na ito, tulad ni Rosaline ay tinatangay rin papasok sa loob, kaya napapasigaw sa takot itong dalaga. Kaya lang hindi iyon hahayaan ng ating bida. Agad niyang ginamit ang kanyang mana string para lagyan ng tali ang kamay ni Rosaline, at hindi ito mahatak papasok sa loob. Matapos noon, agad na hinatak ni Ghislaine ang dalaga papalapit sa kanya, para ilayo ito sa Dimensional Rift at hindi tuluyang makain ng lagusan. Nang makalapit na ang katawan ng dalaga sa ating bida, bahagya lamang niya itong sinalo, ay itinutulak palayo sa kanya, at nagsabi, "Umalis ka na rito aking binibini." Sabi ng ating bida, na napakatalim ng tinginan nito sa loob ng lagusan. Ayon na nga, buwis buhay na naman ang ating bida, iyon ay dahil isasakripisyo niya ang kanyang sarili papasok sa lagusan, sabi niya, "Isasara ko muna ang lagusang ito." Paliwanag ni Ghislaine, na ang kanyang katawan ay papasok na sa loob ng Dimensional Rift, na nakatingin lamang si Rosaline sa ating bida. Dito ay takot na takot ang dalaga para sa buhay ni Ghislaine. Alam niya na delikado ang gagawin ng ating bida, na samasagi sa isip niya na maaaring hindi na niya makita pa si Ghislaine. At patuloy na lumalayo ang katawan ni Ghislaine ngayon papasok sa lagusan, kinakain ito ng husto ng hindi maipaliwanag na kapangyarihan. Habang pumapasok ang katawan ng ating bida sa loob ng lagusan, may mga bitik-bitik ng mga salamin na alaala ng nakaraan ang makikita rito, lahat ay lumitaw ng dumaan ang katawan ni Ghislaine sa lagusan. Isang palatandaan na ang pangyayaring ito ay may kinalaman kung bakit at paano muling nakabalik sa nakaraan ang ating bida matapos itong mamatay sa kanyang naunang buhay. Habang papasok ang ating bida sa loob ng Dimensional Rift, dito ay ramdam niya at amoy na amoy ang napakatinding nakakalasong enerhiya mula sa loob ng lagusan. Pero kahit na ganoon, dito ay nakahinga pa rin ng maluwag si Ghislaine, dahil sa lugar na ito, napakaswerte niya kahit papano. Dahil ramdam niya na sa loob ng rift ay punong-puno ng mana, ibig sabihin dito ay magagamit niya ang kanyang mana, kaya hindi siya mahihirapang lumaban. Kaya lang habang pumapasok ito sa loob ng lagusan, si Dark na nasa loob niya ay lumitaw sa tabi niya ngayon, at natataranta na sumisigaw, "Baliw ka ba? Bakit ka pumasok rito, sira ulo ka, magpapakamatay ka ba? Bakit mo ako dinadamay?" Tanong nito na natataranta na talaga. Sumagot si Ghislaine, "Dahil ngayong bukas na ang lagusan, wala nang ibang paraan para ayusin ito mula sa labas ng lagusan, kaya ang tanging paraan lang ay ang pumasok sa loob nito at pigilan ang anumang pwedeng lumabas mula rito sa loob. Dahil kung magtatagumpay ang ating bida, magagawa niyang mapigilan ang tuluyang paglaki ng butas ng lagusan, at hindi makakalabas ang halimaw na maarain lumabas mula rito. Dito nang tuluyang makapasok ang ating bida sa loob, biglang may isang nakakatakot na enerhiya siyang naramdaman, at isang pamilyar na nilalang ang nakita ngayon ni Ghislaine sa mga sandaling ito, hindi tao, pero mahaba ang buhok, at may hawak na espada, na napakalaki, na nag-aantay sa pagbagsak ni Ghislaine. Nakilala nga ni Ghislaine ang nasabing halimaw sa ibaba, kaya nasabi nito, "Kamusta?" Tanong nito, na may galit, na nanlilisik ang mga mata, na alam niya na delikado ang halimaw na nakita niya ngayon. Dahil ang nilalang na ito ay ang Vanguard ng Apocalypse, o kung tawagin ay si Equidima, na sumisigaw ngayon nang makita ang ating bida. Ayon na nga, hindi pa tuluyang nakakababa si Ghislaine, agad na itong inatake ng halimaw, mabuti na lamang ay agad itong nasangga ni Ghislaine gamit lamang ang kanyang espada, na talagang isang matinding taginting ang maririnig sa lakas ng banggaan ng mga sandata. Kaya lang kahit nasangga iyon ng ating bida, may kasunod na puwersa ang agad na sumalubong sa kanya, dahilan para manlaki ang mga mata ni Ghislaine na sa pagkabigla. Ayun na nga, home run, talsik ang ating bida sa lakas ng nasabing halimaw na kanyang nakita ngayon sa lugar na ito, kahit buong lakas na sinabayan iyon ni Ghislaine, hindi sapat ang kanyang lakas, para manatili sa kanyang pwesto. Agad namuti ang mga mata ni Ghislaine, iyon ay dahil kailangan niyang manggigil ng husto para lamang palakasin ang kanyang katawan, ang kanyang mga binti, at mga braso para lang hindi ito tuluyang mapinsel ng husto. Kaya lang hindi pa nakaka-recover si Ghislaine ay agad-agad nang lumundag ng ubod bilis at taas ng kalaban palapit rito sa ating bida,
na si Dark sa loob niya ay natataranta na. Umilag ka Master, sabi nito, iyon ay dahil kahit gusto niyang mamatay si Ghislaine para lang makuha ang katawan nito, hindi naman niya magagawang manalo sa halimaw na naririto ngayon. Putik na pag-atake iyan, buong katawan talaga ang puwersa, at parang humahati ng espasyo ang lakas nito. Mabuti na lamang ay nagawang makatakas ng ating bida sa lugar na iyon, kaya hindi siya natama ng kalaban, pero talagang wasak ang lupa na tinamaan nito. Ang isang ito ay parang isang makina na nakaprogram lang na patayin ang mga nilalang na hindi niya kauri, dahil matapos ng pag-atakeng iyon, agad na lumingon kung saan naruroon ang ating bida. Agad na namang lumundag ang nasabing halimaw, at nagpakawala ngayon ng napakalakas na pag-atake. Buong paag-ikot mula sa itaas ang pinakawalan nito na ang talam ng sandata ay agad na naglakbay patungo sa kinaroroonan ng ating bida. Sa lakas ng puwersa ng hangin ay talagang tumalsik uli si Ghislaine, mabuti na lamang ay nagawa niyang itarak sa lupa ang kanyang sandata, para hindi ito tuluyang matangay palayo, at magawa niyang manatiling nakatayo sa kanyang mga paa. Dito ay hiningal kaagad ang ating bida, pawis na pawis, sabi niya, ibang klase. Talagang napakalakas niya, sabi nito, nang sabihin iyon ni Ghislaine, talagang malalaman at masasabi nating hindi basta-basta ang kanyang kalaban. Iyon ay dahil ang isang ito ay walang kung anong mga pakulo sa pakikipaglaban, dahil purong lakas ang gamit nito, pisikal na lakas lamang na siyang nagpapahirap sa ating bida. Dito ay muling lumabas si Dark, at nagsabi, kalokohan ito, napaka-imposible. Sinong makakapagsabi na may nilalang na kayang itulak ang lakas ng aking master? Pagkamangha na puno ng takot ni Dark sa maaaring sapitin ng kanyang amo, kaya sabi niya kay Ghislaine, Master lumabas na tayo rito, ang rift kanina ay marami ng mana na hinigop mula sa katawan mo at maraming lakas ka nang nagamit para lang talunin ang puting paring iyon kanina. Wala ka ng sapat na lakas ngayon para talunin ang halimaw na iyan, takot na sabi ni Dark. Sa tsura ng ating bida ngayon, kitang-kita talaga na hindi na maganda ang lagay ng katawan nito, pero wala talaga siyang magagawa kundi ang manatili rito sa lugar na ito at pigilan ang halimaw na makalaban, iyon ay dahil sa oras na makalabas ang Equidima. Magwawala ito sa mundo ng mga tao, at walang sinuman ang makakakontrol pa sa halimaw na nasa harapan niya ngayon, at lahat ng matapakan ng Equidima ay tiyak na magiging lupain na walang sinumang tao ang magagawang mabuhay sa lugar na iyon. Dito ay bigla na namang lumundag ang napakalaking halimaw na ito, at habang nasa ere ito, buong lakas niyang iwawasiwas ang kanyang espada patungo sa ating bida. Dito ay nagngalit ng husto ang ngipin ni Ghislaine, galit na galit, iyon ay dahil hindi niya maaaring hayaan na magwagi ang halimaw o makalabas ito. Kaya buong lakas itong sumigaw, sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaang makalabas pa uli ang isang ito at mangyari ang nangyari sa nakaraan, sigaw ng ating bida, na talagang patay kung patay na ang labanang kahaharapin niya ngayon. Ayun na nga, ang pamatay na sandata ng kalaban, at pag-atake nito ay sinabayan ng espada at buwis-buhay na pag-atake ni Ghislaine sa mga sandaling ito. Kaya lang kahit gaano kabuo ang loob ng ating bida na lumaban, kahit punong-puno pa rin siya ng tapang at sigla, ang kanyang sandata ay hindi nakikisama ngayon, dahil dito ay agad na nag-crack ito, at mawawasak na sa pag-atake ng kalaban. Ayun na nga, kahit ang sandata ng ating bida ay walang kalaban-laban ngayon sa lakas ng sandata ng halimaw, talo ang espada ni Ghislaine, napakaliit na lamang ang kanyang espada ngayon, na nagkatinginan ngayon ang dalawa sa isa't isa. Nakita ni Ghislaine na naputol ang kanyang sandata, kaya nag-alala kaagad ang mga mata nito, at nagsabi, paktay na, sambit nito, iyon ay dahil magpapahina ito ngayon ng pag-asa niya na manalo laban sa kalaban. At dahil dahado na ang ating bida sa labang ito, ang kalaban na ito ay nagmamadali ngayong sumugod, buong lakas na namang aatake laban kay Ghislaine, na talagang papatayin nito rito ngayon ang ating bida. Kaya lang dahil wala nang pagpipilian pa ang ating bida kundi ang lumaban, kahit putol na ang espada nito, ang kanyang puso ay buo pa rin na lumaban at ibuwis ang kanyang buhay. Pero dito isang nakakabiglang kaganapan ang ating makikita, iyon ay dahil biglang lumitaw sa tabi ng ating bida ang dalawa sa kanyang malalakas na tauhan, sa kabila niya ay si Kaor, sa kabila naman ay si Tatang Gillian. Ang dalawang ito ngayon ang naging dagdag lakas sa espada ng ating bida, para pigilan lamang ang nasabing halimaw na kaharap nito. Gulat na gulat si Ghislaine sa nangyari, bakit naririto ang mga ito, si Kaor naman, tulad ng dati,
kahit nakamamatay ang kalaban, talagang masaya itong lumalaban. Hindi lamang pala sila Kaor at Tatang Gillian ang dumating, kahit ang goddess priest na si Piote ay naririto rin para tumulong sa ating bida. Dahil sa pinagsama-samang lakas ng mga ito, nagawa nilang pigilan ang pagpatay ng halimaw sa ating bida, bahagyang tumigil ang salpukan sa nakakabiglang pangyayaring ito. Agad napatanong ating bida, anong ginagawa ninyo rito? Tanong niya kila Kaor, Gillian at kay Piote. Sumagot ang isang ito, patawad aking kamahalan kung na-late kami ng dating rito, at mag-isa mo lang pinasan ang labang ito. Itong si Kaor naman ay talagang maaasahan na ngayon, hindi na ito tulad pa ng dati, sabi niya, ikaw talaga, lagi mo na lang sinusolo ang mga magagandang laban ng mag-isa, nakangiting sagot nito. Napatanong naman itong si Ghislaine, Piote, kamusta si Rosaline? Tanong nito, na kahit delikado ang kanyang buhay, nag-aalala pa rin ito sa buhay ng iba. Sabi ng priest, si Madam Belinda na po ang nag-asikaso sa kanya, sagot nito. Dito ay agad nawala ang pag-aalala sa mukha ni Ghislaine, agad ring nagkaroon ng kaginahawaan sa kanyang mukha, na parabang ang bigat sa kanyang balikat ay agad nawala nang dumating ang kanyang mga maaasahang tauhan, na hindi na nga pala siya lumalaban ng mag-isa. Dito ang isang ito, sumigaw ng napakalakas, nagwawala sa galit. Iyon ay dahil hindi na isa ang kanyang kalaban, kundi marami na siyang pwedeng patayin sa mga sandaling ito. Pero kahit sumigaw ng nakamamatay na tinig ang halimaw, si Kaor ay nakangiti lang, ganun rin si Tatang, sabi naman ni Kaor, ayos to, naalala ko tuloy bigla yung pumasok tayo sa Forest of Beast. Sabi naman ni Tatang, oo nga, lalo na yung nakalaban natin na muntik-muntik na tayong mapatay ng Blood Python. Na si Piote naman ay parang nababaliw na ngayon, dahil bakit masaya ang kanyang dalawang kasama ngayon sa nakakatakot na sitwasyon nila. Ang ating bida naman ay agad na itinaas ang kanyang maliit na version ng espada na naputol ng halimaw. Sa tuwing ginagawa ito ni Ghislaine, ay talagang isa itong tanda o hudyat ng bakbakan na walang titigil hanggat hindi namamatay ang kalaban. Sabi ni Ghislaine, humanda kayong lahat sa laban? Na si Gillian ay agad na inilagay ang kanyang palakol sa balikat nito, si Kaor naman ay itinutok ang espada nito sa harapan, na si Piote naman ngayon ay nakahanda na rin na gumamit ng divine power nito, at ang ating bida naman ay gamit-gamit na ang kakaibang lakas nito mula sa mana o enerhiya ni Dark. Sabi ni Ghislaine, tapusin na natin ito kaagad at makauwi na tayo. Yes sir, sagot naman ng mga tauhan ng ating bida. Dito ay nauna nang sumugod ang halimaw na ito. Parang isang baliw na nagmamadaling patayin ang mga taong nasa harapan niya ngayon. Sa pagsugod ng kalaban, agad nang kumilos ang pangkat ng ating bida, si Tatang ay agad na pumunta sa kabilang banda, si Kaor naman ay sa bandang kabila, habang si Ghislaine ang haharap ng harapan rito. Dito, unang nakatama sa kalaban ay walang iba kundi si Tatang Gillian, at nagawa niyang mapinsalaan ang kalaban sa balikat nito. Hindi lamang iyon, dahil malaki ang kalaban, at marami na itong kalaban ngayon, madali na lamang kila Kaor na makatama sa halimaw, kaya ang isang ito ay tuwang-tuwa ngayon. Ayun na nga, agad na nagtungo rin si Kaor sa lugar na nagawang patamaan ni Gillian, dito rin itinarak ni Kaor ang kanyang sandata, para putulin ang braso ng halimaw na ito, na dugong-dugo na ngayon. Nang may baon nila ng husto ang kanilang sandata, mabilis silang gumalaw sa magkabilang direksyon, na parabang ginawa nilang gunting ang kanilang sandata para putulin ang napakalaking braso ng halimaw. Ayun na nga, tagumpay ang mga kumag na ito, mabilis nilang kinarni ang braso ng halimaw, na napasigaw na lang sa sakit sa ginawa ng dalawang kanan at kaliwang kamay ng ating bida. Habang na-stun ang kalaban sa ginawa ng dalawa, dito naman si Ghislaine ay lumundag ng napakataas para pakawalan ang kanyang SS, o Ultimate Technique. Inilabas niya ngayon ang kanyang Divine Power, Fourth Core Release, at isang gintong enerhiya ang lumitaw sa kanyang espada ngayon, at buong katawan, na isang jumping slash ang gagawin nito patungo sa kalaban. Nakangiting nagsabi ang ating bida, hanggang dito na lang tayo uli magkikita, masayang sabi nito, dahil sa pagkakataong ito, nakikita na ni Ghislaine ang tagumpay, ang kaganapang iba kaysa sa nangyari sa kanyang naunang buhay. Ayun na nga, mula itaas, hiniwa ng ating bida gamit ng kanyang sword aura ng kanyang fourth core release ang kalaban, mula sa pinakatuktok ng ulo ng halimaw patungo sa pinakababa ng katawan nito, ay talagang hinati ni Ghislaine sa dalawa ang kalaban.
Agad na lumipat ang eksena sa lugar kung saan naruroon itong kalaban na si Duke Delphine, dito ay mukhang alam niya ang nangyayari ngayon. Tahimik sa lugar na ito, walang ibang makikita sa silid na ito ngayon kundi ang nasabing pinuno ng mga kalaban, ang tinuturing na hari ng Salvation Sect. Dito ay talagang galit na ito, naiinis sa mga nangyayari, at hindi matupad-tupad ang kanyang nais na maganap sa mundong ito. Agad itong tumayo, at nagsabi, na hanggang huli talagang sinira lang ng kanyang mga tauhan ang kanyang tiwala sa mga ito, dahil wala sa mga tauhan niya ang magawang patayin si Ghislaine. Kaya dito ngayon, napasabi ito, wala na akong magagawa pa kundi ako na mismo ang kumilos. Sabi nito, na mukhang makikita na natin makipaglaban ang isa pang halimaw sa kwentong ito. Putik mga kanovel, parang malayo-layo ata ang itatalo ng kwento Dapat muna atang mapatay ni Ghislaine si Lancelot, dapat munang maglaban iyon, at marami pang mga superhuman ang hindi pinapakita ngayon, wala pa sila Erinnes at Deneb at iba pa. Putik huwag mo namang madali-in author, sayang ang kwento, ganda pa naman talaga nito. Pagkatapos ng laban ng ating bida sa halimaw na si Equidima, may nag-aantay pa rito sa kanyang teritoryo na si Tennant, tapos naririto pa si Duke Delphine, putik walang katapusan na bakbakan talaga. Pirate mga nga kaalyansa ang kwento na ito, para sa akin, 10 ito, kwento, at arts bangis talaga, ikaw para sa iyo, anong rate mo?